Isa lang masasabi ko na thankful ako na nagkaroon ako. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo na very supportive na every time na kailangan ko emotional, physical, andyan lagi. Hi guys! Magandang araw po kahit pa gabi na. So kami ngayon ni Loy, magpunta kami sa isa naming kaibigan, Mang-Asay kami. So mamaya makikilala nyo kung sino yung puntahan namin, guys. So dito muna tayo sa Dong and Loy Vlogs. Oo, kasi parang sinulo na ni Loy mga ilang linggo. So dito muna tayo sa akin. Charot. So, ang ano ng araw? Liwanag. Oo. May liwanag, mas maliwanag pa sa Meralco. Ayan. So, ngayon guys, ano na? Alas 7 na, pero maliwanag pa yung araw. Tagal. Baka maya maiwan kami ng bus. So, so dito kami magantay guys ng 610. Oh, ano Loy? 11 minutes pa. Yan Loy, kung titingnan mo bahay, pero sa baba niyan ano, anong tawag doon? Bear house. So bear house yan guys. So ang nakalagay Balbidels Guest House. So ano siya, ang kadalasan pumupunta dyan is usually Friday ng gabi at saka Saturday ng gabi is mga mayayaman guys. Ano lang sila, kumbaga comfortable na sila dyan, na maliit lang yan. Dyan lang sila mag-inuman. Tapos mga malalapit lang dito guys. Ayaw na nila ng malayo. Yung mga matatanda na nakikita ko dyan. Every Friday ng gabi guys, marami ang pupunta dyan. Kung titingnan nyo, simple lang siya. Pero sa taas nyan, may mga nagrenta. Yan lang sa baba ang ginawang beer house. Yan. Dito sa area namin guys, maganda yung mga bahay dito. Tingnan nyo. Maganda yung pagkagawa. Yan. Ayan guys, kabababa lang namin ng bus. So first time namin pumunta dito sa kaibigan namin, 54. So 34 yung hanapin natin. 5-2. So doon ka Loy, dito ako. 43. Ay, baliktad Loy. 34. 43 man yung nakita ko. 48. Saan to ngayon? Arnstrasse, Arn. Malapit na kami guys. 34. Ayan, ay ang ganda pala ng ano ni ate. Ganda ng ano pa kaya? Bernard? Hindi, wait lang. Kalimutan ko. Hi ate Inday. Ayan, for the first time na kanin ako. Ang ganda ate. Ganda pala ng ano ni ate. Nasa Amsterdam kami. Amsterdam. So ayan, dito na tayo sa bahay ni Ate Inday. Ate Inday. Welcome to... Anong kadalasan tinatawag sa'yo? Inday lang. Oh. Inday. Ayan. Ate Inday. Si Loy pala yung mga video. I am the videographer today. So Loy, ito yung special ni Ate Inday sa atin. Hoy, ang laki nito. Fresh na fresh.
So, Paborito ko to ate kasi yung ano niya. Naku, mukhang mapaparami tayo ng kain. Naglalaway na Nagluto ako. ko 1.5 lang. Nga gi-adobo na ko siya o ganang maragi ko lang gaya na ko siya sa ahos. Kay gikuan gyud ko nya. Di ba mo na ko siya mahurot gudog ako ra isa. Okay, ikaw ra isa. Daghang kaayo. Ang mahal kaya ng kilo nito sa sa Chinese. Wala ko store. nagtanaw og kanang kuan sila presyo basta kay ako 8 euro bukaon. ata, 8 euro. Asa 8 euro? 22 ang kilo. Sa ano, syempre fresh yan. Yung binilan mo yun, hindi 22 na. ang kilo. Pero Ay, hindi pala ate, tama ka. Yung binili ko, isang buo, 8 euro something. Maliit lang yun. Pero dili siya tambok, pero okay lang. Malasa man. Malalaman mo yan kung babae or lalaki. Oo. Wagi ko yung kalibutan na bakla ba na yung sila na So, ang recipe ni Ate Inday, Loy, nilagyan niya ng kalabasa, which is healthy. At saka... Gata, parang ginata. Gata. Dili, ano pati, Social lang rip ni Ate, Kangkong? Dili, saluyot. Ay, saluyot. Masarap din yun. Saluyot at saka paprika. Lahat ng nilagay niya, paborito ko. So, ibig sabihin yan, kakain na tayo. Naglalaway na. Oh, ba? Pakyas, tanggal ang workout. Sige lang. Kaka-workout lang kasi ni Dong. Kaka-workout ko lang. Wow! Ito yung mga napuntahan ni Ate Inday. Tingnan niyo, ang dami. Diyos ko, Lord. Diba? Hindi nga na ano lahat yan. Hindi pa kompleto yan. Lately na yan, mga lately. So, mga lately na yan. Mga lately na Siyempre, huban, wala na gipangsuda na hugan. parang dumiretso tayo sa, Loy, sa kitchen tour, no? Diretso na. So, ate, ilang taon ka na dito sa Germany? 25. My God, 25 years! 25. 10 years ako. I was then 10 years old. Ano pa lang ako? Kasi 37 ako eh. 12 ka. My God! Dream ko pa lang yun. Wala pa yun sa isip ko na mag-Germany. Ang nasa isip ko lang noon, Loy, sa 12 years old na makapagtapos ng pag-aaral para pumunta ng Davao. Sa mama natin. Sumama sa mother natin. Wala pa yun yung Germany. Wala pa sa isip ko. Laki ng ano ni ate. Ref. Tapos, inapansin. ice ata tuloy. Yan nga, napansin ko. Wala na ko siya sa digtubig karon kay kanang kuan. Biruin mo sa 25 years niya, yan yung napuntahan niya. For sure, yung iba. Kulang pa yan eh, binalik-balikan hindi pa na niya. update. Ate, no, binalik-balikan mo na yung iba. Oo, yung iba naman wala dyan. Sana all binalik-balikan. Kaya yung set sa yan, no? Binalikan mo na. 2 times ako dyan sa Zurich. Ako nga, babalikan ko pa. Oh! No? Dong, pag bumalik tayo, gusto ko yung Frau na tayo. Pag-ipunan natin. Pero hindi naman sa mag-train tayo. Train tayo. Yan Para hindi natin nagawa. Yun yung gusto ko dun, te. Yung Akala ko Frau. nga magsisi ako sa 75 euro na binayad natin. Ayaw ko pa naman pumunta sa taas. Basta sabi ko sa'yo, wag mo nang anuhan. Ito para si Gistone, mala Gistone, alam ko ng style niya. Naghubad. Siguro for sure yung mga bata ba na yung sila kasi hindi nila napuntahan. Yung sinabi natin maganda pala doon. Ayun ko lang ba, Ate Jazz, kung nakapunta na ba siya doon sa taas? Di pa, no? Oo, do. Nakapunta na. Kaya, Yung mga bata, hindi pa. Di pa ata? Bata pa daw si, bata pa daw si... Daya. Loy, kung makikita mo yung apartment ni ate, kung biruin mo nasa city siya, part na to ng city. Kasi sa unahan, 2 haltes tele na lang or 2 bus stop, city na. Tapos, Bonhoff na. Oo, tapos dito, University Loy. Kaya part na siya ng city. Kaya, akala ko, mahal talaga to. Pero syempre, iwan ko lang paano ni ate nakikita yung ganito kamura na Bali, apartment. Or nirecommend ka dito? Bali, ang ninang nung bata, siya dati dito nakatira. 20 years na sila din nakatira dito. Tagal na. Kaso lang, may, may nagkaroon sila ng napamana na bahay. Kaya hindi na nila kayang yung 2 bahay. So, ikaw yung nirecommend dito? Hindi ko, talagang inano ko sila na kung ayaw na nilang tumira dito, kung pwede ba, sa akin na lang. Ano yung price sa kanila noon? Pareho lang din. Pero ate, yung may-ari ng building na to, company or private? Hindi, private. Private property. So, Private.
Nakikita mo siya minsan Oo, lagi? andyan lang din yung bahay dyan. Makikita mo yung sa Ibig sabihin terrace. mayaman siya, no? Ay, oo, architect ba naman? Ayun. Kaya pala. Kaya pa. Architect ang... Akala ko engineer. Hindi, architect. Hindi, akala ko kontraktor. Akala mo yun. Akala nyo lang yun. Akala ko ako rin congressman eh. Constructor. Kontraktor pa. Meron din naman si ate dito, Loy. Dito ata siya nag-seedling ng mga pananim niya. Wala, diretso na yan. Diretso na. Oo, hindi ko na siya sinisidling talaga. So, ano mo usually everyday ginagawa mo dito na ikaw lang mag-isa? Maglalakad-lakad. Hindi ba boring yung life dito, te? Natural minsan. Pa-music lang. Siyempre, kung pag may ginagawa ka, parang ano yung tawag yun natin yung routine. may ginagawa ka na yung libangan mo para hindi ka maboring. Ako naman kasi, ako yung taong okay lang kung may kasama, okay lang. Kung wala naman, okay lang din. Kasi, kung may kasama na yung totoo, pero kung plastic, okay lang. ay wag na, pagkatangan mo na lang sa ilog. Tenday, may nagtatanong pala. Ayan. Sana daw asawa mo? Wala na, kumabilang bahay. Sa Bisaya pa na lumuso sa sabaw. Meron pa akong nabasa dito eh. Sabi, may mga anak na ba si Ate Inday? Meron, 3. Yeah. 3 yung anak Tapos, ko. 2 sa puti, 1 sa Pinoy. Tapos, alam mo Loy, yung mga viewers natin dyan, may magsasabi na, Dong, napanood ko na yan kay Team Blended, kaya dito rin mapanood ninyo dito din sa vlog namin ni si Ate Inday. Mamaya parang, yung napanood nyo kay Team Blended, parang, on the spot yun natin, no? Kasi nakita mo si Steph. Tumawag siya. Nakita kayo doon. Kung pwede ko ba daw siyang samahan, mag-apply. So ngayon, dito talaga, yung parang karugtong ng interview na ang karugtong. Dito na, house tour na to, iba na to. Pero Dong, hindi ko alam kung... May immune therapy pa. Tapos after? 5 years yan. Napos lang. Yung hormonal okay therapy, okay lang. Hormonal therapy is 3 to 5 years. So, every month, nag-i-inject ako ng, gamot ko. Insulin? Ay, Hindi. insulin. Pang high blood. Pang ano pa yan? Ano yan? Loy, baka sabihin nila, Loy, ikaw mag-explain, baka sabihin nila, bakit na-mention ni ate yung mga therapy bigla. Ini-inject to once a month. Ano na to? Maintenance ko na to. Wait lang. Once a month. Guys, behind Ate Inday's back pala, sa kabila ng kasiyahan niya, mayroon din siyang, yung lahat naman tayo kasi mayroon tayong mga sa buhay. Pero hindi, sa kabila ng buhay, mayroon din siyang pinagdadaan ng lahat ng struggle nasa akin na. Lahat ng struggle. Sinakyan ko na yata eh. Kaya dapat sa sakit sa puso at saka sa sakit yun nga, ang lang kay ate kasi mayroon pa nga siyang pinagdadaanan, iniwan pa siya. Yun lang. Doon mo malalaman kung talagang taong minahal ka, kasi dalawa ang tao, either minahal ka o ginamit ka. So, yun ang literal na ginamit ka lang. Kasi kung minahal ka, hindi ka iiwanan sa ere. Pagkatapos kang tinulungan ng isang tao, usually siya ang tutulong sa'yo dahil nangangailangan siya ng tulong mo. Opo. Pero, nung time na nangangailangan ako ng tulong niya, dun niya ako iniwanan. Grabe, how sad naman. Nakasad naman. Kaya mag-isa si Ate Inday ngayon. Tapos, hindi lang ako ang iniwan niya, tinangay pa niya, pati anak ko. Ilang taon yung anak mo? Nung kinuha niya is 6 years old pa lang. Ngayon? 7 na. 6 anak. So magsi-7 na rin. Kasi December niya kinuha. By January, nag-7 siya. Pero ano nyo ngayon? Yung kailan kayo makikita ng bata? Wala kasi binabrainwash na naman yung bata na na ayaw na naman umano sa akin. Di sabi ko, sige, sayo na. Baka ikakamatay ko pa yan. Pero linawin lang natin, Pilipino to, no? Pilipino to. Pilipino, Bisaya din. Bisaya din. So, Bisaya din. In short, more than decades, naging TNT. Tinulungan. Nagsakripisyo ka, muntik pa akong nawalan ng bahay dahil sa kanya. Kasi,
Walang ano yung bata, walang plats sa kindergarten. Hindi ako makapagtrabaho. Ikaw yung nagbantay ng bata? Ako nagbantay kasi pinapriority ko siya. Kasi matanda na siya eh. Pinapriority ko. So, nag-give way ako na ikaw na lang muna magtrabaho. Para kahit papaano, pagdating ng panahon, may kakapiranggot kang matanggap sa pension mo. So, ako naman is bata pa naman, so may hahabulin pa. Okay lang sa akin na ilang years na hindi pa ako nakapag... Pero na-terminate yung bahay namin. Na buti na lang may nagkaroon ako dito ng parang instant parent ba. Sinalo lahat ng mga ko yung mga pasanin kong financial. Na sila nagbayad ng bahay ko. Ang bait naman ng instant parent mo na yun. Oo. Masasabi ko German. Masasabi ko talaga. Talagang, hanggang ngayon tinutulong. Alam nila yung kalagayan mo noon? Ay, alam. Hanggang ngayon, te? Buti nga namatay na yung matanda na lalaki. Dahil kung hindi, magagalit talaga. Baka mapatay siya. Yun lang talaga masasabi. Baka mapatay na talaga siya. Kasi, yun eh. Baka mapatay itong Pilipino na na to. Kasi yun eh. Yun yung tao na wala din yung kinakatakutan eh. Kasi kumbaga matanda na siya. Paano, ate? Paano yun nangyari na bakit bigla kang iniwan? Di kaya may pagkukulang ka sa kanya? Na kasi yan eh. Nakuha na kasi niya yung 3 years. After nakuha niya yung papel niya na 3 years. Ayun. Yun yung tinatawag, Loy, na resident visa. Pero hindi pa siya permanent. Hindi pa permanent. Hanggang ngayon. Hindi siya permanent. Hindi siya permanent. Hindi siya magre-renew lang siya. Nagre-renew pala. Every year. Kasi nire-renew. Every 3 years. Lalo ngayon may anak. Ngayon, 3 years. 3 years yung niya. So, 3 years din yung bibigay sa Oo. Hindi siya, depende yan, Loy, kasi unang-una, pag mag-permanent ka, dapat meron kang B1. B1. Saka yung live in Deutschland. Yung full-time job. Full-time job, at least, dapat 5 years ka nakastay na dito. Diba? Ay, matagal na rin naman siya. Kung yun ang pagbabasihan, pwede. Pwede na siya. Qualified na siya doon. Kaya lang, yung sa B1, dapat meron siyang B1. Wala siyang B1 kasi hindi naman niya naipasa yun. At saka dapat may full-time job siya. Hindi siya full-time, time-side lang siya. So ngayon, since may anak siya, yun yung nagiging way niya. Oo, pero nakakalungkot naman, no. Dapat sa ganitong panahon, dapat nagtutulungan eh. Sa halip na yun si ate. At saka, Loy, nung una, hindi ko pa si ate nakita talaga sa personal. In-add ko lang siya, na friend kami ng Facebook. Nag-usap kami kasi nung time na yun, nag-chemo, di ba nag-chemotherapy kami? Gusto ko sana siyang puntahan dito kasi may work ako, nag-chemo siya. Kasi kailangan niya ng yung tulong na magbabantay sa kanya. Wala siyang kasama eh. Wala akong kasama. At least ngayon, di ba, pag may time tayo, kung gusto niya natin na tapos, yun, nag-chemo siya. Tapos, syempre, sabi ko, iba pa naman pala yung mag-chemo. Kasi, normally, siya ang deklara na siya mag-aalaga sa akin. Which is, bayad siya. Hindi yun umzon. Itong Pilipino? Oo, bayad sana yun. 2 buwan yun. Kaso, na extendable sino nag-aalaga sa'yo, te, that time? Wala. Wow. Yung mga anak ko lang through telephone, puro, padala ng pagkain. Yung sa, sa tawag nito, Referando, online. Yung mga ganon. Lang siya, padala ng pagkain. Through Uber. Yan. Si Ate Inday nga pala kasama natin nasa Switzerland. Kanina nasabi na natin. Yan. No? Ang napaka-memorable ng trip natin din sa Switzerland. No? May iba lang tayo ng konti. Kasi nung time na yun, dami talaga yung full force kami. Nag-vlog noon. Ako wala kasi parang pagaling pa ako noon. Dahil lang kasi kita ko. Wow! Okay lang. Hindi, ayan mo. Hindi ko sinasadya. Maganda yung lighting pag nandyan. Hindi nakalimutan ko.
Wow. So, Salamat sa pag-invite, walang problema. Tingnan muna natin yung next time ikaw naman pumunta sa bahay, no? Dong. Ako magluto. Walang problema. Pag So, ayan guys, magkain muna kami guys. Kain. Mamaya continue namin yung usapan. Crabs. Yan, break muna tayo, pause. Mag-usap and then, muna kami off-air. I-cut muna natin yan. So, abangan nyo guys ang karugtong sa dito lang sa Barangay Story. Oh, yan. So, kain muna tayo. Alright guys, nagbabalik pa rin ang Dong Vlogs. Kasama pa rin natin si Ate Inday. Comendador. No? Ayan. Alright, ate. Magandang gabi pa rin sa'yo dyan. Salamat sa napakasarap na pagkain. Ayan, thank you. So, ito na nga. Ipagpapatuloy na natin yung ating program. Dito lang. Okay. So, Dong, sa kalagitnaan na nating pagkain kanina, no? Dito Saan kaya tayo kanina sa... dito ka muna, magpakilala. Magpakilala. Hindi, kasi... Sige, dyan ka na lang. Sana tayo kanina. So, yun nga ay marami tayong natuklasan kay ate, no? Kasi 25 years na si Ate Inday dito sa Germany. Grabe, no? Dumating siya dito 2000. So, hindi pa ako pinanganak. Chalag. Hindi, pinanganak na ako 12 years old. 2000 siguro, I think, grade 4 ako niyan, o grade 5. Or grade 6. So, yun, grabe, no? Ang daming pinagdaanan ni Ate Inday. Ikwento mo sa amin ulit yung sa ating mga viewers kasi ito, nababasa ko na naman. Total, may nagtatanong na naman dito, oh. Anong tanong, Loy? Tanongin na lang natin si ate. So, ano pala yung story pala nung paano po kayo nakapunta dito sa Germany? Fiancé. Ayun. Fiancé. True. Ang unang asawa ko is German. Sa panahon noon, hindi pa siya Mahigpit masyado, no? mahigpit. Mahigpit na din. Kaso Ay, lang. mahigpit na. Siguro, destiny. Yung parang para sa'yo. Destiny! Destiny. Yung para, sabi nga nila, pag para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi sa'yo, hindi talaga siya para sa'yo. Kasi napaka-smooth yung pag ng papel. Process. Wala man lang blockage. Walang, as in lahat. Mula sa birth certificate hanggang sa, sa mga requirements. Walang sablay talaga. 6 months lang. Wala pa nga lang 6 months. May visa na ako. Tapos saan ka nakakilala no? Sa Davao. Sa Davao ba? Nagiging siya nagiging hindi, guest namin siya, gawa nung asawa niyang iihi lang. Pumasok siya sa restaurant na pinasukan ko. Tapos, syempre, nahihiya din naman sila kasi, which is German, hindi naman sila basta-basta kung iihi kung saan-saan. So, pumasok sila sa establishment kung saan ako nagtrabaho. Tapos, nung nakita niya ako, sabi niya, I love your eyes. Ayos agad. Sabi niya talaga, tinanong ko siya nga, di ba sa atin, pag puti naman is American. Marami akong pen pal na American talaga. Naka 67 ako, in fairness, mabenta yung beauty ko. Kasi noon hindi pa ganun ka masyado yung mga magaganda. Pero Dong, sa totoo lang, wala pang masyadong kakompetensya noon. Ang tawag doon, exotic beauty. Hindi naman sa nakita natin kanina yung mga pictures ni ate, yung mga dalaga pa siya. Talagang attractive siya yung dating ba, yung alam mo na yung kapanahonan ng Yun, tingnan mo naman, kahit ilang taon na si ate, pero 45. pa rin siya. Ilang taon ka nang dumating ka dito? 20. 20, di ba? 20. Grabe, kaka-20 mo lang. Mag-20. So, sa awa ng Diyos, sa pagsama ninyo, nagbunga na ang ilang anak? 2. Nagkaroon, binibiyayaan. Ilang taon yung panganay mo, te? 24. Babae? 24, babae. Tapos yung sumunod, 19. 19 na lalaki. So, yun. In short, naghiwalay dahil sa babae. Third part. Hindi naman siya hindi naman siya nagmi-maintain. Mahilig lang siya talaga sa mga ganyan talaga. Mahilig lang siya sa yung bang
One night stand. Mahilig siya sa one night ilang stand. taon kayo bago kayo naghiwalay? Matagal din. 15 years. 15 years? At may asawa na siya ngayon? Meron. So, dito sa Germany? Sa Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia na pangasawa. May Pero wala siya, wala siya dito. Nasa Amerika. Ano bang profession ng asawa? Dati yun siyang marine. Marine. Tapos huminto siya doon sa pagkamarin niya dahil nakapag-asawa siya ng Pilipina kasi previous wife niya. Hindi, second wife ako. So third wife pala yung third wife yung isa. Kasi may tsura din kasi yung niya. May tsura din kasi yung niya ate. So, ayun. Nag-concentrate siya pagka-cook. Cook. So. Pero professional cook talaga siya. Pinag-aralan siya kumbaga may title siya as cook. Pang sa executive chef, mga pastry chef, ganun. Pero maganda pa rin yung yung samahan hanggang ngayon. Ay, oo. Thankful naman ako kasi kumbaga, kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito. So, kahit na nag-separate kami, kahit na nagkaroon kami ng away, kami lang. Hindi ko dinadama yung mga bata. Kasi lagi kong sinasabi na kami lang naman ang nag-away. Labas kayo doon. Yun lang inaano ko sa kanila. Respetuhin niyo yung tatay niyo kasi kahit paano tatay niyo yan. Hindi kayo magiging tao kung hindi dahil sa tatay. Ang hirap kaya gawin. Mahirap pero kailangan. Kasi ayokong lumaki yung mga anak ko na may hatred sila sa tatay nila. Ang hirap gawin sa dalawang bata. Pinaghirapan nyo yun, ginawa. Din siya. Sinabi mo pa, pinagpawisan kaya Winter. Kahit na winter. Winter pa naman, pagpapawisan ka. Saan ka ba nun? Ilang taon yung agwat nila 24 tapos 19, no? 19, So, mga 6 years. 6 years ang gap nila. So, hanggang nagiging friend naman kami ng asawa ko, ex ko. Matagal din kasi nga medyo andun pa kasi yung yung nasa stage ka pa ng pagre-recover ng mga sugat na oo, kasi hindi kasi maganda ang way ng paghihiwalay namin. Binigyan ko siya ng 2 pagkakataon. Na sabi ko, sige, kung hindi ka pa handa magiging tatay ng mga anak ko, o hindi ka pa handa sa pagiging ama ng mga anak ko, bigyan kita ng kalayaan. 2 years yun. Nagsama kami sa isang bubong, pero hindi na ako tumabi sa kanya. Sinabi ko na sa kanya na, magmuni-muni ka. Pag-isipan mo lahat ng sabi niya, anong gusto kong gawin? Sabi ko, wala akong sasabihin sa'yo, didiktahan ka kung anong gusto mong gawin. Kumbaga, bukal sa puso mo kung ano ba talaga ang literal na gagawin mo sa isang pamilyadong tao. Na, yun ang sinabi ko sa kanya. So, sabi ko, binigyan ko siya ng 2 taon ng pagkalayan. At talaga lumaya siya. Lumayas? Sobrang lumayas. Hindi siya lumayas. Lumaya. Talaga. Kumbaga, malaya ka na. Kumbaga, lahat na nagbakasyon siya. Yung baga nagbuhay binata talaga siya. Wala siyang pakialam sa mga anak ko, kung may makakain ba kami. Kasi nung time na yon siya ang tumatanggap ng kindergarten. Tapos ako nagtatrabaho. Talagang sub-sub ako. Bakit siya? Kasi, siya kasi ang nagbabayad ng bahay, insurance, lahat-lahat. So, ang usapan namin, sa kanya yung bahay,
sa akin yung sa akin yung mga kung ano mga existent. Ah. So, mahirap din yun kasi tax 5 ako. Oo. Tax 5. Sinabi mo pa. Halos walang natira sa sweldo ko. 50% nandun sa tax. Mm. Tapos ang kalahati na lang natitira sa akin. Pagkasyahin mo yun. Siya 3 lang. Oo, siya tax 3 kasi mas malaki naman yung kita niya. Kita niya. So, ayun. Hanggang sa sinabi ko na dalawa lang mapupuntahan ito eh. Either magpakamatay ako dahil sa sama ng loob or mapatay kita dahil sa sama ng loob. As in. Kaya sabi ko, maghiwalay na lang tayo literal. Yung baga may pirmahan tayo kasi nakakaano na kasi marami nang nangyayari na magulo na. Sobra. Hindi na toxic eh. Nakakamatay na eh. Nakakamatay na kasi marami as in sobrang gulo. Sobrang gulo talaga as in gulong-gulo. Hindi na siya kayang i-handle. Hindi na pwedeng sabihin na sorry. Hindi na siya makukuha sa sorry eh. Wala na talaga. May mapupulot ka dito. Kaya nga sabi ko na lang sa kanya, maghiwalay na lang tayo for good. Na gawin mo ang gusto mo kasi ginagawa mo na rin naman yung gusto mo, wala ka rin naman pakialam sa amin. Kasi para tanggapin ko sa sarili ko na ako na lang talaga. Ako na yung magiging nanay at tatay ng mga anak ko. Lahat. Kasi wala ka rin naman eh. Umuwi ka lang dito, dagdag ka lang sa labahin ko, dagdag ka lang sa plantsahin ko, dagdag ka pa sa lutuan ko. Dagdag ka lang sa trabaho ko. Ginawa mo na akong yaya eh. Wala pang sweldo. Sobra-sobra na. Kaya sabi ko, ayoko na. Yung bang sabi ko, hanggang dito na lang talaga tayo. Hindi ko na rin kaya i-handle. Wala na talaga. Nagbabakasyon kami, kanya-kanya. Tapos, ang dami na. Sobrang dami na. Sobrang toxic na talaga na hindi na kaya siyang, sabi ko nga sa kanya, may time pa yun na dadalhin niya yung babae niya, magluluto ka pa. Sabi ko, baka lasunin ko na. Baka sa susunod lasunin ko na. Yung mga ganun, yung mga harap-harapan na ng pag-ano sa'yo, parang binaboy ka na. Mukhang nakarelate ako niyan. Yung mga harap-harapan na wala nang respetuhan. Hindi sabi ko. Kasi open-minded kasi ang mga German. Wala silang pakialam eh. Kung sa Pilipino, para kang FBI dyan eh. Maghahanap ka ng butas, minsan ka hahanap. Sa Germany, either you take it or you leave it. Take it or leave it. Ganun lang yun eh. Ganyan yung option nila. So, yun ang sabi ko, hindi ko na kaya. Kasi, psychological, physical and psychological, drain na ako. Talagang drain ako. Wala na. Kumbaga, sabi ko, maghiwalay tayo hanggat may respeto pa ako sa sarili ko. Hanggat may respeto pa akong natitira sa'yo. Pero nung naghiwalay kayo, te, naka-recover ka na ba agad nun? Or ilang years yung recovery mo? Matagal. Na medyo matagal din kasi yung pag-a-adjust ng mga bata, kailangan mong i-cope up yun. Yung papaano ka magiging nanay at tatay sa dalawang bata. Yung isang bata, alam na naman na niya. Nakita din nila. As in, sinasama din yung mga bata sa mga kabulastugan niya. Hindi lang nagsasalita. Yung mga bata ngayon na dalawa, saan sila nakatira? Yung isa ngayon, may sarili na silang kanya-kanyang tirahan kasi yung isa may sarili na rin naman siyang trabaho. Yung 19, yung... So far, nandun pa rin siya sa tatay niya. Pero may sarili siyang apartment doon. Kasi pero yung lalaki, dinadalaw kanila dito? Oo naman. Gano'ng kadalas? Gano'ng kadalas sa minsan? Yan ang tanong. Gano'ng kadalas sa minsan? Ay, syempre, kasi may mga girlfriend, may mga... Pero pag may kailangan ako, pag kailangan ko sila, andyan naman. Sila. Pero yung sabihin na ikaw yung priority, syempre hindi. Kasi, nanay ko lang eh. Alam mo na ikaw uwi, ikaw yayakapin, syempre hindi. Mas excited yun sa girlfriend kaysa sa'yo. Ganun yun, di ba? Kumbaga nasa stage sila na naging kailangan nilang intindihin kung paano magkaroon ng isang relasyon. Tama. So, hindi rin,
which is, minsan, nahihiya din ako sa girlfriend niya. Kasi, minsan, sinasama niya ako sa dating nila eh. Yung mga dinner date, gano'n. Isama natin si mama kasi nga kawawa. Na para ako, sabi ko, para ako, pabigat na. Hindi na sinasama ka ng mga anak ko, nagdi-dinner date sila. Minsan, nangalan sila sasama. Minsan, sinasabi ko sa girlfriend niya, okay lang ba sa'yo? Nasasama ako? Kasi baka pabigat lang ako. Okay lang naman sa akin na kahit tawag lang. Sabi niya, hindi. Kasi kailangan din naman ng anak mo na makita ka. Correct. Lalo kung paminsan-minsan lang. At saka, gagabi naman na siya umuwi sa akin. Para sa consolation pa rin. Ano naman. Wala naman kaming doon. So far naman is maganda naman yung relationship ng anak niya. Marunong ba sila mag-Tagalog? Mag-Bisaya? Hindi, Bisaya. Bisaya, marunong. Panganay ko marunong Bisaya. Tinuruan mo? Oo. Yung pangalawa, ayaw niya. Pero ngayon, gusto niya matuto. Kasi naano siya doon nung last time na umuwi siya. Na parang naano siya parang naano siya ba na na-encourage siya? Hindi siya na-encourage. Parang ano ba yun, na-enjoy siya. Hindi siya kasi na parang napahiya siya na yung ate ko. Pwedeng makipagbakbakan sa mga vendors. Na-OP lang. Kasi minsan gumagano niya sa vendors. Ate, lansones, tag-lansones. Pahirapan pa siyang mag-English. Sabi niya, ate, do you want lansones? This is delicious. It's sweet. Gumagano daw yung bata. Sabi niya, alam mo, sabi niya sa Bisaya, alam mo, pwede ka naman mag-Bisaya, nakakaintindi rin naman ako. Sabi niya, hala, si Amerikano marunong. Si Amerikano marunong. Mag-Bisaya. Ayun yung mga ganun. Pero yung parang naano yung anak ko na, sabi niya, mama, turuan mo naman ako mag-Bisaya. Sabi ko, wow! Gusto mo na matuto yan? Sabi ko, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Gusto ko matutong mag-Bisaya para makakommunicate ko naman sila. Which magaling din naman siya mag-English. Hindi naman sa magaling din naman siya mag-English. Te, nanonood yung anak mo ngayon. Kung nanonood siya ngayon, anong gusto mong sabihin? Dalawa mong anak. Hindi makaintindi? Di ba? Yung makaintindi yung Bisaya. Nakakaintindi na si Ella. Si Ella Michelle. Isa lang masasabi ko na thankful ako na nagkaroon ako. Nagkaroon ako ng anak. Nakatulad mo na very supportive na every time na kailangan ko emotional, physical, andyan lagi. Financially, hindi nila ako pinapabayaan na masasabi na hindi man nagiging maganda yung samahan namin kasi talagang nandun yung mga hindi maging as a single parent mahirap. Sobrang hirap. Gusto mong gampanan ng dalawang parang namamangka kasi sa dalawang ilog. Gusto mong ibigay yung magiging nanay at tatay which is hindi mo kaya. Magtrabaho ka pa para may ibigay sa kanila. Kumbaga, gusto mo na, hindi mo kasi lahat kayang gampanan. May mani-neglect talaga. Which is sometimes time na kulang ka sa time sa kanila dahil nabuhos yung panahon mo sa pagtatrabaho para may pantustos ka sa kanila. Kasi dumaan din ako sa mataas na proseso bago ako nakatanggap ng sustento ng tatay nila. Hindi ko naman pinoporsa yung tatay nila na magsustento kasi kumbaga yung parang utang na rin din. Na nandito ako, nagkaroon ako ng dalawang anak, hindi naman yung trabaho, yung buhay ko, hindi naman talaga na masasabi na talagang sobrang kasi andyan na yung trabaho sumikap ka lang. Diba? Magsikap ka lang. Yung pera, madaling kitain. Magsipag ka lang. Sipag lang talaga. Pagtiyagaan mo. Kaso lang, mahirap talaga mamangka sa dalawang ilog. Tama. So, may mga trabaho na sila ngayon? Meron na. Successful naman. Yung isa, nasa HR department siya. Sa isa, sa HR department siya. Yung babae? Yung babae. Yung lalaki. Tapos yung isa naman is military siya.
sa isang special Action force. Action force. Parang SAF sa atin sa Pilipinas. Parang ganun. SAF. So, dumapo na siguro tayo lang ngayon sa panibagong, i-close na natin yung unang First chapter ng life first niya. chapter. So, ngayon, ito-turn na naman natin ang New chapter. Second chapter chapter. ng book niya. Oh my God. So, the third. kung, ayun, ano naman yung natin, yung te dun sa, second chapter. Second Second chapter. chapter. Kumusta Ayun. naman ang kabanata ng buhay?